Panay ang tingin ni Kenji kay Britney na nasa tabi lang niya at walang imik na nakahiga. Nagawa na nilang tuyuin ang buhok at nasa kama na rin silang muli nang hindi nagigising ang isa sa mga bata. Magkahawak ang kanilang mga kamay na para bang kapag may bumitaw ay mawawala ng bait ang isa sa kanila. Hindi maitago ni Kenji ang saya sa kanyang muka na makikita kahit nakadim light ang ilaw sa loob ng silid. Nakadantay ang isa niyang braso sa katawan ng katabi. Alam niyang hindi yun ang tamang oras para mag-usap sila ng masinsinan, pero hindi na niya mahintay na sumikat pang araw upang simulan iyon. Hindi niya rin alam kung makakatulog pa ba siya sa gabing iyon dahil sobrang saya niya. Nag-uumapaw ang ligaya ng kanyang puso. Ilang beses niyang inulit sa isipan ang mga salitang lumabas sa bibig ni Britney. At kada matatapos ang replay noon, lumalapad pa ang mga ngisi niya at umiinit din sobrang leeg niya. Kailan kayo babalik na Malaysia? Ilang linggong bakasyon niyo sa Pilipinas? Alam niyang gising pang katabing si Britney, bagamat nakasubsob ang mukha nito sa leeg niya at banayad ang hinga. Gaya ni Kenji, marami rin itong iniisip ng sandaling iyon nang iba'y kanyang pinagsisisihan. Sa sunod na magbabakasyon kayo, sabihan mo naman ako para naman maayos kong schedule ko ng mabilis. Bukas kailangan kong pumasok sa office pero gagawin ko ng mabilis ang mga trabaho ko. Para may time ako sa inyong tatlo. I should make time. Minsan lang kayo kung magbabakasyon dito eh. Hindi pa ba ako maglalaan ng oras at panahon? Kaya dapat sa susunod, may heads up na sa akin. Bumigat ang hinga ni Britney. Niyakap pa ng mahigpit ang isang braso sa katawan ni Kenji. Nasa dulo na ng dila niya ang pagsasabi na hindi na sila doon babalik. Pero iniisip niya kung sasabihin niya ba ang totoo dito. Kilala niya itong barumbado. Baka kapag sinabi niya tungkol sa ginawa ni Maki, galugarin niyang buong Malaysia para mapabagsak lang ito at ang worst doon ay baka pa mapatay niya yung tao. Kahit na ganoon, ayaw pa rin niyang may dugong dumanak. Ayaw niya itong mapahamak at lalong ayaw niyang makapatay ng tao si Kenji na hindi malabong mangyari. Oo, nagbago ito pero paano kung biglang bumalik ang ugali nitong demonyo? Ano na lang ang mangyayari? May impluwensya rin ng pamilya ni Maki. Hindi ni Britney isusugal ang bagay na alam niyang pwede naman nilang maiwasang mangyari. Matatagalan, gumalaw si Kenji at tumagilid paharap kay Britney. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito ngayon. What do you mean matatagalan kayo dito? Hindi lang bakasyon ang gagawin niyo ng mga bata? Paano pag-aaral nilang dalawa? Titigil sila? Umiling si Britney, piniling hindi sagutin ang ibang tanong nito. Muli niya pang sinubsob ang mukha na saglit niyang inangat sa leg ni Kenji bago umimik. Kapag ganun ang posisyon nila, parang ang panatag niya. Nakakatawa kung iisipin na noon pakiramdam niya, malaking panganib sa buhay niya si Kenji. Ngayon ay hindi na. Mas nagiging panatag ang isip niya. Ang loob niya kapag nakayakap siya sa katawan nito. Iba na. Te-transfer sila sa school ng mga pamangkin mo. Tapos ako, aayusin ko yung itatayong gallery ko. Hindi sumagot si Kenji. May iba pa siyang nararamdaman. Parang may mali. Alam niyang may mga students ito sa Malaysia na tinuturuan niya na hindi basta-basta nito aabandonahin na lang doon. What is wrong, Britney? Nararamdaman ko hindi ka nagsasabi ng totoo sa akin. Umuwi ba kayo for good? Anong mangyayari sa townhouse niyo doon? Nakita ko nakasama mo lahat ng maid. Walang naiwan. Sino mag-aalaga ng townhouse? Ganon-ganon niyo na lang ba aabandonahin yon? Pinili pa rin ni Britney na hindi sumagot. Yung studio mo pa, Han. Kausapin mo ko. May problema ba doon kaya umuwi kayo ng mga bata? Gagawa natin ang solusyon kung sakaling meron. Sabihin mo, ano bang problemang meron doon? Napasinghap si Britney at nagdesisyong kausapin na to. Baka mamaya kapag hindi pa siya nagsalita, magpaimbestiga pa si Kenji at malaman pang lahat. Mabuti na siya nang magsabi sa kanya ng white lies. Wala naman, naisip ko lang talaga na umuwi na ng bansa. Gusto ko makipagkita kay kuya, saka para na rin sa mga bata, para malapit na. Hindi ba't ito ang palaging hiling nila noon? Tinutupad ko lang. Madilim man ang silid. Hindi man aninag ang mukha ni Britney sa tabi ni Kenji. Alam na lalaki na parang may hindi totoo sa kanyang mga sinasabi. Ganun pa man ay tunay ngang pabor ang lahat sa kanya. Sa kanila ng mga bata, kung nasa bansa lang ang mag-iina, abot na abot niya ng kada gabi ay magkakasama-sama sila. Talaga, yun lang ang totoong dahilan? Oo, wala namang iba. Ano pa sa tingin mo? Yung pagnanasa mo sa katawan ko. Malay ko na isa yun sa mga dahilan mo para umuwi ka na dito. Natatawang sinubukan ni Britney kumawala kay Kenji. Hindi niya lubos maisip ng kapal pa rin talaga ng mukha nitong sabihin niya yon. Hindi porket pinagbigyan niyang katawan kanina ay palaging ganun na lang.
Mariin niyang kinagat ang labi. Hindi na mapigilan ng sarili na mag-init na naman matapos itong banggitin ng tungkol doon. Isa pa, kumakayakap siya sa kanya, akala mo'y okay na rin sila. Gaga ka, sinabi mo sa kanyang mahal na mahal mo pa siya. Ano sa tingin mo iisipin niya? Baliw ka. Napasingha pa si Britney ng maalalang bagay na yun. Oo nga pala, nakalimutan niya na sa sobrang nasasarapan siya kanina ay namutawin sa bibig niya. Lumabas ang tunay na nararamdaman niya. Marahil ay kaya ayaw niya magpagalaw kay Maki dahil alam niya sa kanyang sarili na si Kenji lang maaring paulit-ulit umangkin dito kahit na wala naman silang malinaw na napag-usapang relasyon. Naniniwala si Britney na ngayon pa lang ay nag-a-assume ng lalaki na sila na naman kasi naman pumapayag siyang parang normal na lang ang lahat sa kanila. Kung ganun ang plano mo, saan kayo titira? Wala nang villa natin, naibenta na nila mommy noon. Sad pa ni Kenji na doon na kagad may dumapo sa isip. Bagamat nalulungkot sa pagkakabanggit sa dati nilang villa ng asawa. Kung hindi yun naibenta, may uuwian sanang mag-iina niyang tahanan sa bansa kasi wala na. Kung gusto mo, doon kayo sa condo unit ko. Tanda mo yun, hindi ba? Si Manang Elsa Tina lang munang kunin natin. Tapos kapag naayos ko ng problema, sabay tayo maghahanap ng villa na pwede nating lipatan ng mga bata. Sa ngayon doon na muna kayo sa condo ko. Kasya naman tayo doon. Muli pang nagusot ang mukha ni Kenji na maramdaman niyang umiling si Britney sa magandang naging suggestion niya. Alin ang ayaw nito? Tumira sila ng mga bata sa condo unit niya? Bakit naman? Ano na namang ibig sabihin niya? Britney, bakit ayaw mo magsalita? Halikan ko kaya ulit ang labi mo para may dahilan ka talaga para hindi umimik. Ewan ko na lang kung hindi ka mapaungol na naman. Pinalakihan siya ng mga mata ni Britney na puno ng protesta. May saplot sila pero baka kapag humalik to, mawala na naman sila ng saplot at magpasya na namang maligo kahit na ang gabing-gabi na. Saka ang sakit din ng balakang niya na magapay ng pagkababae niya. Ilang beses kaya nilang ginawa ang bagay na yon na parang mga sabi. Totoo naman yun na sabik sila sa katawan ng bawat isa. I am still sore, Kenji, at saka kapag kinis ko yan pa rin ang magiging rason mo? Ha? Puno ng kapilyo ang hamon ni Kenji na batid ni Britney na kapag pinatulan niya ang hamon ay paniguradong gagawin itong kanyang mga sinabi. Bilang tugon ay mahinang natawa na lang si Britney na nilamukos ng mukha ni Kenji. Kilala niya to, oras na hamonin niya. Paniguradong wala tong palalagpasin lalo pat halatang sabik na sabik sa bagay na yon. Naisip niya pagkatapos ba ni Melody, wala na kaya itong naging babae. Malamang, kasi kung meron hindi siya nito pinag-aksaya ng panahong habulin. Saka nagbago na siya mula nung malumpo. Yun ang pilit na pinagpapaniwala niya sa kanyang sarili upang wag nang paulit-ulit balikan ang nakaraan. Bastos talaga ng bunganga mo. May kasama tayong mga bata. Ayusin mong choice ng words. Tulog naman sila, saka ayusin mo kasi sumagot sa akin. Sang mali mo pa, bibirahin na naman kita. Umayos na nahiga si Britney. Uulitin niya. Mahirap itong hamunin. Nagbago man ito, halatang may bakas pa rin ang dating pagkatao niya ang katawan. Hindi niya nasusubukan yung gawin para may patunayan lang. Nag-offer ang kapatid mo na doon na daw muna kami sa villa ng dating tirahan nila na asawa niya. No way, hindi ako papayag. Doon kayo sa condo unit ko ng mga bata habang hindi pa nakakahanap ng sarili nating villa. Saka kaya ko namang bumili, on the spot. Busy lang talaga ako ngayon, medyo lang. Give me 2 weeks at tsak na mabibigyan ko na kayo ng mga bata ng maayos na tirahan. 2 weeks lang na magtitiis tayo sa condo ko. Malaki rin naman ang condo ko ha, pwede na yung pagtiyagaan na muna. Bakit hindi ka papayag? Maliit masyadong unit mo, hindi doon kakasyang lahat ng mga gamit. Mga gamit? Anong klaseng mga gamit? Bumangon na si Kenji, bumangon din si Britney. Bahagyang umingit si Andrea at gumalaw naman si Noah nang dahil sa lundo ng kamang hinihiga nila dahil sa ginawa nilang biglang pagbangon. Tinapik-tapik ni Britney ang binti ng dalawang bata at nang masiguradong bumalik sila sa pagtulog ay nagharap na sila. Si Kenji ay tumayo na tapos si Britney naman ay nakalawit lang ang paa sa gilid ng kama. Naghahamon ang bawat tinginan nila na hindi magkasundo sa kung anumang kanilang pinag-uusapan ng sandaling yon. Bakit ipapadala mo ba dito lahat ng gamit niyo? Ano ba talagang nangyari sa Malaysia, Britney? At ganito biglang desisyon mo? Kamakailan lang sinabihan kita na lumipat kayo pero ayaw mo namang pumayag. Sabi mo sa akin hindi mo iiwan ng Malaysia dahil ang laki ng pagkakaiba nito sa Pilipinas. At panatag ka doon. Magbubukas ako ng gallery, Kenji. Anong i-display ko doon kung hindi ko ipapasunod ang lahat ng gamit sa pagpipinta at mga paintings ko?
Giit ni Britney na hindi pinansin ng ibang mga sinabi ni Kenji. Lumalim pa ang tingin ni Kenji sa kanya na nasisinaga ng malamlam na liwanag ng ilaw. Malakas ang kutob niya na may iba pang dahilan at nasisiguro niyang kung hindi nito sasabihin ang lahat, mapipilitan siyang gumamit ng ibang paraan upang malaman lang kung anong dahilan ng pinagtatakpan ni Britney. Sandali nga, bakit ba ako nag-explain? Ayaw mo ba kami dito? Kami na nga lumalapit sa iyo ah. Kung ayaw mo, pwede naman kami lumipat ng ibang bansa. Yung malayo sa paningin mo. Gusto mo bang mawala ng kontak kay Noah? Hindi kita tinatakot. Sabihin mo lang kung ayaw mo, Kenji. Paskwat na naupo si Kenji sa harap ni Britney. Inihawak ng dalawang kamay sa mga hita ng babae upang mag-level ng kanilang mga mata. Hindi naman inalis yun ni Britney na hinihingal na sa kaba. Sorry na kung pinagdududahan kung desisyon mo. Oo na, good decision yan, hon. Para malapit lang kayo. But did you sell the townhouse sa Malaysia? Bakit kailangan pati yon? Hindi mo kailangan ibenta yon. Oo, magagalit ka na naman ba? Hindi rin pwede. May sasabihin ka na naman. Dito na nga kami titira. Dito na sa Pilipinas. Ano pa bang gagawin doon? Bubulokin ko lang para pakinabangan naman yun ng iba. Pero ang daming memories natin sa townhouse na yun. Sana hindi mo na lang binenta. Pwede natin gawing bakasyonan sana kapag may panahon tayo. Ayaw mo bang balikan na doon tayo naging okay? Ganun na lang ang iling ni Britney. Pinangako niya sa kanyang sarili pag alis ng bansang iyon na hindi na muli niyang iaapak ang mga paa dito. Yun na ang huli. Hindi na siya babalik sa bansa kung nasaan si Maki. Yun ang kahuli-hulihang bagay sa kanyang buhay na nais niyang mangyari. Ayaw niyang muling mag-cruise ang landas nilang dalawa na lalaki hanggat maaari. Siya na ang iiwas. Siya nang gagawa ng way para naman matahimik na sila. Nakakatakot ang karanasan niya sa lalaki ng bunga kala niya'y mabait. Mas talimo pa yun sa dati niyang asawa at sisiguraduhin niyang hindi malalaman pa ni Kenji. Nabili na, hindi ko na yung mababawi. Pagsisinungaling niya kahit nantoto'y hindi pa naman. Okay lang, sa bago nating magiging villa, doon tayo gagawa ng mas maraming alaala. Okay na yon. Talo ng tura ni Kenji upang hindi na magalit si Britney. At kapag dakay maging kalmado na rin ito, naramdaman niya kasi ang tensyon at galit nito sa kanyang boses nang buong akala niya dahil lang nakikialam siya sa mga naging desisyon niya. Ang hindi niya alam ay mas mabigat pang dahilan ito. Basta, doon na muna kayo ng mga bata sa kondo ko hanggat makakahanap tayo ng ating panibagong villa. Hindi kayo pupunta sa villa ni na Odessa. Lumang-luma na yun at saka medyo may kalayuan din sa opisina. Bagamat kung anong oras na nakatulog ay maaga pa rin nagising si Kenji kinabukasan. Hinalo niya pa kasi Britney na halatang nainis sa ginagawa niyang mga pagtatanong sa personal nitong buhay at desisyon. Tulog pa rin ang kanyang mag-iina sa kama nang lumabas siya ng banyo matapos na maligo. Hindi na rin niya sila ginising. Kailangan niyang maagang magtungo ng opisina para matapos ng lahat ng trabaho. Papasok pa lang siya parang excited na siyang umuwi agad. May dahilan na siya ngayon para umuwi agad ang mag-iina niya. Pagkatapos ng office niya, ang plano niyang dediretso doon sa mansyon para sunduin sina Britney upang dalhin sa kondo niya. Hindi man nag-agree ang babae kagabi, ay doon pa rin sila sa kondo niya. Titira sa ayaw at sa gusto nito. Ipipilit niya yon, wala silang choice. Magpapahanap na rin siya ng villa kay Caroline at kapag may free time pa ay bibisitahin na niya na hindi na magtagal. Papasok ng daddy sa work. See you later. Halik niya sa magkabilang pisnginang walang malay na sina Noah at Andrea. Himbing na himbing pa rin ang dalawang bata na halatang nagbabawi pa ng tulog at pahinga ang katawan. Malamang ay sobrang napagod ang mga to sa biyahe at paglalaro na nagdaang gabi. Umikot siya ng kama matapos ang ilang segundo at si Britney naman ang tinitigan. Tagus yun. Inaayos pa niyang kumot ng babae kapag dakay napangiti na. Ngayon ko lang ulit natanto na ang ganda mo pa rin. Tumungo si Kenji at walang paalam na ilang segundong hinalikan ng labi ni Britney. Hinawi pa ng lalaking ilang hibla ng buhok nito na nakatakip sa kanyang mukha na tila ba kung hindi niya gagawin yun na magigising nito si Britney. Papasok na ako sa work. Paalam ni Kenji kahit na alam niya hindi naman yun maririnig ni Britney. Kita tayo mamaya. Susubukan kong agahang umuwi para naman hindi kayo magtagal na maghintay ng mga bata sa akin. Habang papalabas ng pintuan ng silid ay naalala ni Kenji ganun sila dati nito. Noong magkasintahan pa lang. Kapag natutulog to sa kondo niya at maaga siyang papasok sa opisina, naiiwan itong tulog. Tumabang lang naman ang relasyon nila nung naging mag-asawa na sila at aminado siyang gawa niya. Kasalanan niya. Bagay na dapat niiwasan kung hindi lang naging makit ng utak niya. At nais niyang bawiin ang mga panahong iyon na alam niyang kaya niya pa naman kahit na matagal na yung nangyari. Makakaya pa niyang makabawi kay Britney.
sa babaeng mahal niya. Dito ka natulog? Gulantang na tanong ng ina nang pumasok si Kenji sa kusinang bihis na bihis. Basa pa ang buhok nito. Alam naman yun ng ina. Gusto lang niyang kumpirmahin talaga ang hula niya. Ang buong akala niya ay umalis ito kagabi matapos na mag-good night sa mag-iina at ihatid sa silid. Doon pala ito natulog sa mansyon. Is that surprising, mom? Natatawang tanong ni Kenji sa reaksyon ng kanyang ina. Naritong mag-iina ko kaya bakit ako uwi sa kondo ko kagabi? Malamang kung nasan sila ay nandun din ako dapat. Nilakipan yun ni Kenji ng tawa para naman hindi gaanong awkward na dahil sa paninitig pa ng ina na may ibang kahulugan. Tahimik lang nagmamasid ang ama na umiinom na ng kanyang kape na walang asukal. Nanunot yon sa loob ng ilong ni Kenji kaya naman humingi rin siya. Parang bigla na lang gusto niyang matikman ng kape. Coffee please, no sugar like that. Ani ang pinaupo ng sarili matapos lumingon sa malapit na maid. Right away sir, tugon ng maid na nagkukumahog na umalis na. In your room, balik ng ginang sa topic na nauna na niyang itanong sa kanya. Batid ng matandang babae na sa silid nito sina Britney. Gusto lang naman niya makumpirma. Saka plano niyang paglapitin ng dating mag-asawa kaya bakit nagtataka pa siya na mukhang epektibo naman yon. Dapat nga masaya siya na mukhang hindi magtatagal at magkakamabutihan ng dalawa. Matutupad ng dating hangad niya. Sa tabi ng aking mag-iina, tugon muli ng Kenya na kumuha ng pagkain niya na nilagay na sa plato. Tinasal lang siya ng gina ng isang kilay. Gusto pang makibalita kung ano pang ganap nila ni Britney. Kakaiba ng ngiti ng ginang sa kanyang labi. Sobrang satisfied dito na para bang muli na kabalikan at magpapakasalan dalawa. Probably sa tabi ng mga bata siya natulog. Malaki naman ang kama niya kaya kasya-kasya sila. Sabad na ni Mr. Barwell na nakisali na sa pakulo ng asawa. Alam niyang tungkol doon at napag-usapan na rin naman nilang dalawa. Imposible naman na patabihin siya ng dating asawa. Dating asawa na nga ba, hindi ba? Muli pa nito sa panganay nila. No dad, mali ka. Sa tabi mismo ni Britney, nisipan ni Kenji na tila ba nagbibigay ng hint sa mga magulang niya. Baka hulugang nagkatinginan ng mag-asawa, may bahid ng hindi sila naniniwala. Knowing Britney pero wala namang dahilan para magsinungaling ang anak nila. Pinagkipit balikat na lang ito ng dalawang matanda na gusto na sanang putulin yun ngunit dala ng sobrang kuryosidad ay muli pang nagtanong ang kanyang ina. At pumayag si Britney? Tanong pa ng ginang ng tono'y para bang hindi ka panipaniwala si Kenji. Sumimsim na muna si Kenji ng kanyang kape. Proud ang nakalarawang emosyon sa kanyang mukha. Alam niyo hindi naniniwala ang mga magulang ngunit nagpapatunay niya na sa kanilang magiging okay silang muli ng dating niyang asawa. Marahil mom, hindi naman niya ako tinaboy palabas ng silid. Hindi niya rin ako sinipa muli pa itong humisi sa kakaiba. Gusto na sabihin na may iba pang nangyari sa kanila bukod sa pagtabi na pinagdududahan ng mga magulang. Baka naman pinilit mo kaya hindi na pumalag. Umalahak na si Kenji. Napakagat na sa labi niya. 100% hindi niya ito pinilit. Nagpaubaya ito sa kanya. Pinagbigyan siya at hindi lang yon. Baliw na baliw pa rin ang dating asawa. Bagay na gustong gusto niya dito. Ang isipin ng naging pagninig nila ni Britney na nagdaang gabi. Parang ayaw na niyang pumasok sa trabaho. Muling umakyat ng silid at humilata sa tabi ni Britney, subalit hindi niya pwedeng gawin ang bagay na yon. Pwede naman siya na kung nalaman niya kaagad o kung wala lang problema ang kanilang kumpanya. Sumabay pa talaga sa pag-uwi nila dito. Hindi ma'am, ang sarap pa rin ng tulog niya hanggang ngayon. Kung hindi baka nagreklamo na yon. Ani ang pinagpatuloy na ang pagkain. Saka hindi na rin siya dating Britney, oras na ayaw niya. Wala naman ako magagawa kahit nagamitan ko pa ng dahas. Palaban na siya ngayon, sobrang palaban. Hindi na siya basta magpapaapi. Ibang version na siya ng babae ng minahal ko noon. Version na gustong gusto ko kumpara sa dating pagkatao niya noon.